Kakatapos ko lang manghiram ng hagdan, saka kumuha ako ng gate pass kasi bukas sisimulan ko ng mag-move in. Okay, papasok na yung mga mamahaling gamit ko, no. Tapos kaya ako umiram ng hagdan kasi ikakabit ko yung yung mga na binili ko para dito sa yan. Saka dito sa CR. Yan. Para na, tuloy-tuloy na tayo, no? Wala pang tubig pero may kuryente na. Ang nalaman ko lang dito, hindi ko napansin. Akala ko kayang buksan to. Wala palang bukasan to. Dito lang sa taas. So mainit siya. May cord pala dun. May cord pala dun, no? May cord pala dun. Grabe naman yung zoom in ng camera ko. Abot ata ito sa NBA eh. Alam nyo kung anong lugar to, no? Malapit lang to sa bilihan ng mga gamit. Kung mahulaan nyo kung nasan yung condo ko, bibigyan ko kayo ng 3 days and 2 nights stay. Free yan dito sa condo. Kaso, katabi nyo ako. Yun lang ang problema, no? Bala ko nga pala itong Airbnb, no? Kasi may bahay naman kami sa La Loma. So parang gagawin ko rin ng business to. O kaya kung meron akong jowa, dalhin ko rin dito kasi siyempre para mas malapit. Maingay din pala, no? Maingay din kapag nakabukas yung bintana. Pero malamig naman pala. Dumating siya kapag nakabukas yung bintana. Kasi nasa 38th floor. 38th floor. Ito nga pala yung binili kong mga bulb, no? Yan. 3. Yung isa nasa CR. Ano pa ba masasabi? Ang hirap sarili, no? Ang hirap magsarili. Hindi yung sa kasi yung mga green-minded dyan, iba yung iniisip. Pero yung magsarili na parang ikaw yung gagawa ng paraan para mabuhay, para sa future mo. Di ba? Mahirap siya pero kailangan mong gawin kasi para pagdating sa future, may pera ka, hindi ka mahirapan, ganyan. Kung mahirapan ka man, medyo lumalaban pa naman yung pinaghirapan mo. Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Ito, walang cut to, no, guys. Wala pa kasi ang upuan, kaya nakaganto ko. Ang hirap pala. Dapat pala ng dalawang upuan. Bukas maglilipat na ako ng mga gamit. So, wala akong dito, wala akong katulong, talagang sarili ko lang to. Mas okay ako kasi pag ako lang yung nagdedesisyon sa sarili ko. Less stress. Tapos, okay naman yung mga decision ko kasi binabase ko naman sa experience ko. Humihingi ako ng mga suggestion pero bandang huli ako pa rin naman yung mag-decide talaga. So alam ko na kung ano yung tama sa mali.
Ang mahirap kasi yan pag may partner ka, ano pag may partner ka, parang, lalo na kung mahal na mahal, papakita mo pa sa kanya na kahit na tama siya, kahit hindi naman, di ba? O kaya, tama ka, pero hindi mo masabi ng maayos ka, nagiging mas tama siya. Kaya mas maganda talaga kung nagsisimula ka pa lang, mas maganda na ikaw lang muna mag-isa. Ikaw lang muna mag-decide sa sarili. Mas maganda huwag ka muna mag-jowa, di ba? Pero naman miss ko rin yung jowa. Para sa mga nagplano para sa future nila, hanggat maaari kung meron kang pinagkakakitaan, ipunin mo yan, no? Huwag mong masyado gastusin. Magtira ka, magtipid ka, kasi hindi mo masabi yung buhay. Minsan pag hawak mo na yung pera, akala mo yaman-yaman mo na. Akala mo, kaya mo nang bilhin lahat, di ba? Kaya mong ilibre lahat. Pero ano yan nauubos. Kaya dapat maging marunong ka sa paghawak ng pera para pag dumating yung pag may kailangan ka, matutulungan mo yung sarili mo. Hindi ka aasa sa iba, hindi ka mangungutang. So yun, kaya ganito, mas okay ako na solo flight, di ba? Kasi nung nagka-jowa ako, talagang parang hawak niya yung buhay ko eh. Lahat ng decision ko, dapat papakailaman niya. Di ba? Yun yung mahirap dyan eh. Lalo nang walang tiwala sa tao. Walang yung mababa yung tingin sa'yo. Yung feeling niya mas magaling siya sa'yo. Dapat talaga kung magkakahanap ka ng partner in life, siguraduhin mo na nire-respeto ka yung mga desisyon mo. Kahit alam niyang mali, may tiwala siya sa'yo. Parang ano yan hahayaan ka niyang mag-decide para sa sarili mo. Maliit mang desisyon niya, no? Malaking desisyon. Ano yan, yung respeto para sa pagkatao. Kasi ang na-experience ko, nakahanap ako ng partner na talagang siya yung nagde-decide sa lahat. So yun, after nun, wala akong naipon, wala akong napundar, di ba? Nakapunta kami sa ibang bansa lang pala, isa lang pala. Sa ibang bansa, sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas, nakapamasyal kami, nakakain namin ng malasarap, kung ano-anong restaurant, pero mali pala talaga. Tapos nung nag-iwalay kami, di ba? So, kaya kailangan talaga na maging marunong ka sa buhay. Yun lang naman. Diba? So yan, 10 minutes na. Wala pa rin yung hagdanan. Nakalimutan ko ilagay sa gate pass yung electric fan. Mag-aircon na lang. Buti na lang may aircon dito. Kaso mahal yung electricity. Kailangan maghanap ng jowa. Ito guys, okay na. Kakatapos lang ikabit yung binili kong
bulb. So, yan. May bulb na siya sa kwarto. Meron din dito sa entrance. Tapos, sa CR. Buksan natin. Oh! Dito, yun, malakas. Tapos sa kabila, yun o. Ayos na. Pwede na akong umuwi.